Naku po mga kababayan, Congressman Ungab, binanatan nga itong gobyerno ni BBM na ito daw ang administrasyon ni BBM ay wala daw may pagmamayabang na mga big ticket projects. Mukhang matatapos daw ang termino ni BBM, walang napapatunayan mga kababayan. Nako, matindi po itong pahayag ni Congressman Isidro Ungab mga kababayan ng Davao City 3rd District. So panoorin nyo po itong pahayag ni Kong Ungab mga kababayan. Pa tayong malalaking projects in the past 2 years? Wala. Because gichap-chap lahat yung malalaking projects. Walang ipagyayabang yung gobyerno na Nako, flagship or big ticket projects. Dahil aray ito ay ko. nilipat sa program at gichap-chap, pinalatan ng mga program projects na let's say pet projects ng mga kongresista at senador. Naging malinaw po ba, Congressman, kung saan pumasok itong mga insertions, yung mga nasa unprogrammed na side? Doon pa ba sa paghimay ng ehekutibo? O dito na sa panig po ng legislative, lalo na sa BICAM? Kanina, lumalabas na sa BICAM talaga. Sa Bicameral Conference Committee, doon ginalaw yung program appropriations na inilipat sa unprogrammed. At saka na-mention nga nung ng mga amigos kanina na yung pinaka-importante dapat, yung pinaka-senior in terms of budgeting, yung pinaka-importante is the foreign assisted projects. Kasi yung foreign assisted projects, meron yung master plan, katakot-takot na evaluation yon. Meron pang evaluation din yung mga foreign lending agencies na dapat yun ang pinaka-priority. Saka yun yung tinatawag na big ticket projects. Yun yung mga malalaking proyekto kung saan makakatulong talaga sa ating ekonomiya. Yun yung mga nilipat nila doon. 2023, 24, 25, doon nilipat nila yung mga foreign assisted projects sa unprogram. At yun yung pinalitan nila ng chap-chap na projects, maliliit na proyekto para sa kanilang I would say pet project or pork barrel. At the same time, yung pinakamarami doon na medyo iskandalos yung flood control projects. Yun yung maraming pumasok doon na replacement na ginawa nila sa program appropriations. Nabanggit mo yung mga key projects na yan, yung mga malalaking mga proyekto na karamihan din ay mga foreign assisted. Yun ang dumaan sa sinasabi nyo pong katakot-takot na proseso bago ito siya naaprubahan at dapat na maituloy. Kung ikukumpara natin doon sa ipinalit po na nabanggit nyo po na karamihan ay mga flood control, dumaan din ba sila sa katakot-takot na proseso? This is a medieval simulation strategy game. You start with a small village everything as a lord, gathering village. Yun ang problema kasi yung mga pinalit nila hindi dumaan sa proseso. As compared doon sa foreign assisted projects, yun yung malalaking projects, example, yung Pasig Marikina River Channel, yung Metro Manila Flood Control Project. Malalaki yun eh. Billion-billion yun. 11 billion, 17 billion. Malaki yung project. Pinalitan nila ng maliliit na chop-chop. So, Nako, grabe. in layman's term, tinanggal Ginawang yung pork superhighway, chop, yung pinalit, yung maliliit na kalsada. Superhighway para sa flood control. So, saan dadalo yung maliliit mo na proyekto? Dapat yung maliliit mo pupunta sa isang main Tama. channel ng main Dapat flood malaki control muna. para Oo. yung tubig mo lalabas. So, kahit anong ko ngayon sa dilapitan ko noon, si former Secretary Bunuan, sabi ko, hindi kaya ito ang dahilan sa pagbaha sa Metro Manila. Sabi, it contributed. It attributed to the flooding in Metro Manila dahil nga gichap-chap yung malalaking project, pinalitan ng maliliit. Ang tanong kung nasa plano ba 'yon? Kung nasa plano ba yung mga pinalit nila? So, any alteration or any amendment na ginawa ng Kongreso, particularly sa BICAM, nawala sa plano, nawala sa Philippine Development Plan, is a major deviation sa Philippine Development Plan. Kasi yung ating budget dapat, ang target noon,
sundin yung Philippine Development Plan para ma-meet natin yung GDP growth, ma-meet natin yung poverty rates reduction, ma-meet natin yung inflation rate na makontrol. Madami tayong tinatawag na macroeconomic plans, macroeconomic assumptions o objectives na alam natin hindi na-meet dahil hindi sinunod sa loob ng 3 taon yung project. So, Opo. if you will ask me, meron ba tayong malalaking projects in the past 3 years? Wala. Because gichap-chap lahat yung malalaking projects. Walang ipagyayabang yung gobyerno na flagship or big ticket projects dahil ito ay nilipat sa program at gichap-chap pinalatan ng mga program projects na let's say pet projects ng mga kongresista at senador. Opo. Ito po ba ay kabilang doon sa nakikitang paglabag na dapat kung ano po yung inendorso na proyekto or programa o budget o mga plano ng executive, doon kayo mag-stick. Hindi pwede kayong gumawa ng sarili ninyong project at hindi rin pwedeng taasan yung budget na hinihiling ng executive. Hiwalay pa ito po na nakikita nyo pong paglabag po, Congressman. Yung pagtaas, tapos yung pagpapalit ng, hindi naman ito nabanggit sa executive. Bakit nyo pinalitan? Tapos meron pang issue na mas mataas pa yung budget na hinihingi kumpara doon sa hiniling ng executive. Yes, basically dalawa yung puntos mo na yes, na take up din yun doon. Yung pagpalit ng mga proyekto at saka second, yung paglumampas ka sa budget ceiling na disubmit ng executive department. So yung unang tanong, kung magpapalit ka ng proyekto, actually, legally, constitutionally, yes, pwede yun kasi nasa power of the purse yun. However, pag ang pinalit po ng mga proyekto ay wala sa Philippine Development Plan, wala sa medium-term financial framework, medium-term plan, financial plan, ibig sabihin nun, you will be debating, lalayo ka sa plano. So, during my time noon, nung akong chairman ng appropriations, pumapayag ako noon, kinukonvince ko yung committee ko, pwede kayong magpalit provided nasa plano. Nasa plano yon ng Philippine Development Plan. Ang ibig sabihin, bumalik ka sa district engineer mo, bumalik ka sa regional director mo, bumalik ka sa NEDA or sa RDC. Kasi yung Regional Development Council, yun yung nagpa-finalize ng plano doon sa region, sa distrito. So kung wala sa plano, wag mong ilagay kasi kung wala sa master plan, baka makabara lang yon sa yung flood control plan. Kung wala sa plano, baka yung kalsada mo, baka traffic lang. So, dapat dadaan sa city planning or provincial planning yung kalsada na i-insert mo, na ilagay mo. So, technically, yes, pwede kang magpalit, pero dapat kasama sa plano. Pero kung ang ipalit doon na proyekto, wala sa plano, ay that is a major deviation. Lalayo ka at most likely ang effect doon, hindi mo tatamaan yung targets mo, growth rate, at saka lalaki ng lalaki yung budget deficit. Yung second issue, kung ang mga pinalit na proyekto is lalampas doon sa original proposal or original ceiling, bawal yun. Nasa Philippine Constitution yun, that the Congress cannot increase. Ang word on is may not increase. Congress may not increase the proposal of the President or the Executive Department. So, yun yung ibig sabihin doon, yung computation sa unprogrammed fund, yun yung pinagdidibitehan kanina. Kasi the Soldian is claiming na hindi kasama sa computation yung automatic appropriations at saka yung unprogrammed funds. Ang contention naman ng mga petitioners kasama sa computation. The late Ed Seligman is saying that, which I personally agree, the Constitution did not distinguish between program or unprogrammed funds. At sinabi lang, total funds, hindi ka dapat lalampas. So, I hope that the Supreme Court will rule in favor of the petitioners na yung
yung pag-increase mo ng unprogrammed funds, dapat counted yun and should be included as an increase or I would say exceeding, no? Naglampas na yung approved budget na ginawa ng Kongreso dahil doon sa increase ng dahil sa ang inakyat nila yung budget more than what was proposed. Yan mga kababayan, agree ba kayo dito sa sinabi ni Congressman Ungab mga kababayan na walang maipagmamalaki itong gobyernong ito? So para sa akin mga kababayan, agree ako kasi wala naman tayo nakikitang magagandang proyekto. Kung kayo mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, mag-subscribe din po kayo sa ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.